iniwan ng dalaga ang kanyang nobyo dahil naghihirap na ito. Pagkalipas ng ilang taon, napahiya siya nang muli silang magkita. Hello mga ka-inspire at welcome uli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang ibabahagi ko sa iyo. Natiyak akong kakapulutan mo ng aral. Bago ko ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka muna at samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na to. Magandang umaga sir. Magandang umaga rin sa'yo. Nakangiting tugon ni Dante sa kanyang sekretaryo. Pag-aari ni Dante ang isang malaking kumpanya sa kanilang syudad. Siya ay galing sa isang mahirap na pamilya, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang makaangat sa buhay. Kumusta na ang mga pinagagawa ko sa iyo tungkol sa mga kumpanyang gustong makipagtulungan sa atin? Nagawa ko na po, nilikom ko na po ang mga detalye ng mga kumpanyang pinahahanap ninyo sa akin. Sa tingin ko ay mabilis nating matatapos ang proyektong ito. Paano ang kaso ng Santos Enterprises na pinasasaliksik ko sa'yo? Tanong muli ni Dante. Napag-alaman ko po na kailangan nila ng ating tulong para makapagbukas pa ng ibang branch. Nalaman ko rin na ang may-ari pala ng kumpanyang ito ay inyong matalik na kaibigan. Sa tingin ko ay maaari na tayong pumirma ng kontrata bukas. Sagot muli ng kanyang sekretaryo. Maraming salamat, pagbutihan mo pang lalo ang iyong trabaho. Ipagpatuloy mo na ang iyong mga gawain, kailangan ko nang umalis. Pagpapaalam ni Dante. Sumakay na siya sa kanyang mamahaling sasakyan. Ini-start na niya ang makina ngunit ayaw humandar ng kanyang sasakyan. Kung kaya't siya ay muling bumaba. Mabuti na lamang at hindi pa nakaaalis ang kanyang sekretaryo. Ininspeksyon ni Arnold ang sasakyan ng kanyang boss, at agad na tumawag ng mekaniko upang ito'y ayusin. Arnold, ipahiram mo muna sa akin ang iyong sasakyan at ipaayos mo muna ang aking kotse. Nagmamadali kasi ako, kailangan kong dumalo sa isang meeting. Pero sir, luma na ang aking sasakyan, di katulad ng sasakyan mo. Ano ka ba, parang hindi mo ako kilala. Okay lang yan. Hintayin mong matapos ang aking sasakyan tsaka mo ihatid sa akin. Pahabol ni Dante. Bagamat matatawag na mayaman si Dante ay hindi pa rin ito mayabang sa kung anong mayroon siya ngayon. Nakangiting sumakay si Dante sa kotse ni Arnold. Habang binabaybay ni Dante ang daanan, sa kanyang likuran ay may kotse, lula ng magkasintahan na Adele at Vincent na nag-uusap habang patungo sa kanilang trabaho. Babe, anong gusto mong kainin para sa ating tanghalian? Tanong ni Vincent sa kanyang nobya. Kahit ano, sagot ni Adele habang nakatitig sa nobyo. Ganyan na naman ang sagot mo, lagi na lang kayong ganyang mga babae. Bakit hindi sabihin kung anong gusto, tapos kapag ako na ang namili ay aayawan mo? Inis na tugon ni Vincent. Napakaliit na problema pinalalaki mo. Paano mo maidedeal ang kontrata sa kabilang kumpanya kung simpleng problema lang hindi mo pa masolusyonan? Tugon sa kanya ng babae. Okay, sorry na. Paumanhin ni Vincent sa girlfriend. Nang biglang napapreno si Vincent sa kanyang sasakyan, hindi niya agad napansin ang nakahintong kotse sa kanilang harapan. Papatayin mo ba ako? Sigaw ni Adele. Galit na bumaba ng kotse si Vincent upang tingnan kung ano ang nasira sa kanyang kotse. Pagkatapos ay padebog siyang lumapit sa nabunggong kotse sa kanilang harapan. Pag-alit niyang kinatok ang salamin ng pinto sa driver's seat at sinenyas ang bumaba ng kotse. Bumaba si Dante sa kanyang sasakyan. Nakita niya si Vincent na galit na galit. Alam mo ba ang ginagawa mo? Marunong ka bang magmaneho? Pasinghal na tanong ni Vincent. Oy bro, alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw na nga tong nakabunggo sa akin, ikaw pa itong may ganang magtatanong sa akin ng ganyan. Sagot ni Dante. Anong sinabi mo, bro? Bakit, magkaibigan ba tayo? Huwag kang ang umasta na parang magkaibigan tayo, natatawang saad ni Vincent sa lalaking kaharap. Kung hindi mo ihinintoy ang kotse mo sa gitna ng daan, hindi kita mababangga. Di hamak na mas mahal ang kotse ko kaysa sayo, kaya nararapat lamang na ikaw ang magbayad sa akin. Hirit pa ni Vincent sa kausap. Ano bang pinagsasabi mo? Takang tanong ni Dante kay Vincent. Lugar ko ito, kaya kung gusto mong isalba ang iyong sarili manahimik ka na lang. Pagmamatapang ni Vincent. Sige, mas mabuti pang tumawag na lamang tayo ng pulis. Ano bang hindi mo maintindihan? Ako ang pinakamakapangyarihan sa lugar na ito, malinaw. Mayabang na pagmamalaki ni Vincent. Kailangan ko nang umalis, ano pa bang kailangan mo? Sagot ni Dante sa kanya.
Hindi pa muling nakasasagot ang hambog na si Vincent nang biglang tumunog ang cellphone ni Dante, sinagot ng binata ang tawag sa kanya. Hello, meron lang akong personal na ginagawa, papunta na rin ako dyan. Paliwanag ni Dante sa kanyang kausap sa cellphone. Babalik na sana si Dante sa kanyang sasakyan nang hilahin siya ni Vincent sa kanyang braso. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ka maaaring umalis hanggat hindi mo binabayaran ang nasira sa aking sasakyan. Naglakad papalapit sa kanila si Adele na naiinip na sa paghihintay kay Vincent. Ano bang nangyayari rito? Oy Dante, ikaw pala, ang nagmamaneho ng lumang sasakyan na ito. Anong nangyari sa iyong negosyo? Hindi pa rin ba nasusolusyonan ang problema? Natatawang tanong ng dalaga kay Dante. Mabuti na lang at matalino ako. Maswerte pa rin ako at iniwan kita noon. Siguro kung hindi, nawala rin sa akin ang lahat. Pahabol na salita ni Adele sa dating nobyo na si Dante. Alam mo Adele, noong mga panahong naghihirapan ako at lumubog ang aking kumpanya, di ba tinalikuran mo ko? Pero gusto ko pa ring magpasalamat sa'yo kasi iniwan mo ako. Nakangiting tugon ni Dante kay Adele. Doon napagtanto ni Vincent na ang lalaking nakabanggaan pala niya ay ang dating kasintahan ni Adele kaya't lalong nagpantig ang kanyang tenga. Sino bang sinisisi mo? Una mong sisihin ay iyang sarili mo. Hindi mo maibigay sa kanya ang magandang buhay noon kaya nagawa kanyang iwan. Siguro naman napakaliwanag na rason iyon. Sabat ni Vincent sa dating magkasintahan na sina Dante at Adele. Itong si Vincent ay manager na ngayon sa isang kumpanya at ako naman ang napakamatulungin niyang sekretarya. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit magandang kotse ay wala ka. Pagmamalaking saad ni Adele, lumapit si Dante kay Vincent at nagpaalala sa binata. Mag-iingat ka bro, ako nga nagawa niyang lokohin. Mas maganda kung maghanap ka ng mas matinong babae kaysa sa kanya. Galit na sinampal ni Adele si Dante dahil sa mga sinabi ng binata patungkol sa kanya. Huwag mong sisihin ang iba. Sisihin mo yang sarili mo. Wala kang kwentang tao. Galit na sigaw ng dalaga sa kanya. Huwag na natin pag-usapan ang nakaraan. Ayoko nang marinig pa yan. Bayaran mo na lang ang nasira sa aking sasakyan. Teka, may pera ka bang pambayad? Pag-iiba ni Vincent sa usapan. Magkano ba ang kailangan mo? Pabalik na tanong ni Dante. Maliit na halaga lang naman. 100,000 piso. Mabilis na tugon ni Adele. Bakit hanggang ngayon sakim ka pa rin sa pera? Gusto mo pa akong perahan? Angal ni Dante. Tama si Adele. Eksaktong halaga ang kailangan ko, 100,000 piso, sabi ni Vincent. O baka naman wala kang pera. Pangmamaliit ni Adele. Bakit ba ganyan lagi ang tingin mo sa akin? Anong akala mo, hindi ako asenso? Inis na tanong ni Dante kay Adele. Tingnan mo nga yang sarili mo. Makalipas ang 5 taon, luma pa rin yang minamaneho mong sasakyan. Dapat mo munang isipin kung paano umasenso. Pangmamaliit ni Adele, nang dahil lang sa nakikita mo at sa sasakyan ko, minaliit mo na ako. Natatawang saad ni Dante. Bakit mali ba ako? Pagmasdan mo nga ang kotse ng aking nobyo. 2 milyong piso lang naman ang halaga niyan. Siya din ang manager ng Santos Enterprises. Kaya niyang kumita ng 100,000 kada buwan, at ako bilang sekretarya, binibilang ko na lang ang kanyang pera. Pagmamayabang muli ni Adele. Santos Enterprises, tama ba? Pagkukumpirma ni Dante sa narinig. Masyado ka nang nabulag ng pera at kasakiman mo. Hirit pa ni Dante sa dalaga. Ayoko nang makinig pa sa mga sasabihin mo, ibibigay mo ba ang pera? Mamili ka, magbibigay ka ng pera o malalagot ka sa akin. Pagbabanta ni Vincent sa kanya. Huminahon ka bro, saad ni Dante. Dinukot ni Dante ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at may tinawagan na numero. Tinawagan niya ang kanyang sekretaryo upang magtungo sa kanyang opisina para kuhanin ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang wallet at importante pang gamit. Iniutos rin niya rito na magtungo sa kanyang kinaroroonan sa lalong madaling panahon. Kumpanya, nagbibiro ka ba? Huwag mo nga akong lokohin. Pang-aasar ni Adele kay Dante. Saglit lang, nakangiting wika ni Dante sa kanya. Iba't balikat na lamang ang tugon ng dalawa. Hindi nagtagal, may paparating na magandang sasakyan sa kanilang kinaroroonan. Huminto ito sa kanilang harapan. Bumaba ang sekretaryo ni Dante. Hello sir, ito na po ang pinapakuha nyo sa akin. Naayos na rin po ang inyong sasakyan. Bati ng kanyang sekretaryo. Kinuha niya mula rito ang isang ATM card at ibinigay sa dalawang magnobyo. Narito na ang card ko, kayo na mismo ang kumuha ng pera, 555,555, ang PIN code nito. May sapat na pera yan sa halagang hinihingi nyo. Sabi ni Dante sa dalawa.
Tatalikod na sana si Dante patungo sa sasakyan nang magsalitang muli si Vincent. Hoy, teka lang, nanlaloko ka ba? Paano ko malalaman kung may lamang pera ito? Ano sa tingin mo sa akin, bata? Na maniniwala agad sa'yo, inis na sabi ni Vincent. Humarap si Dante kay Arnold at inutusan niya itong kunin ng tseke at lagyan ng 100,000 piso at iniabot sa magkasintahan. Nanlaki ang mga mata ng dalawa sa nakita. Aalis na sana ang magnobyo na wala man lang pasabi kay Dante nang biglang may dumating muli na isang mamahaling sasakyan. Laking gulat nila na ang lula nito ay ang boss ng kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Lumapit ito kay Dante at humingi ng paumanhin. Patawad at ngayon lang ako, dali-dali akong pumunta rito nang matanggap ko ang mensahe ni Arnold. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa inasal ng aking mga empleyado, wika ni Mr. Santos, ang may-ari ng Santos Enterprises. Lingid sa kaalaman ng tatlo, nagpadala pala ng mensahe si Arnold sa boss ng Santos Enterprises nang mapag-alaman niyang empleyado nito sina Vincent at Adele. Gulat na gulat naman ang dalawa nang makita ang kanilang boss. Napakabuti ng manager at secretary ng kumpanya mo. Sarkastikong saad ni Dante kay Mr. Santos. Kung tatanggap ka ng empleyado nararapat na suriin mong mabuti para sa ikagaganda ng iyong kumpanya. Dagdag na pahayag ni Dante. Boss, ano bang nangyayari? Tila naguguluhang sabi ni Vincent kay Dante at Santos. Anong ano? Alam mo bang matalik kong kaibigan to? Siya lang naman ang may-ari ng e-finance company na ilang taon nang tumutulong sa ating kumpanya para lalong lumago ito at dahilan kung bakit kayo sumasahod ng malaki. Mga wala kayong kahihiyan. Galit na pahayag ni Mr. Santos sa kanyang dalawang empleyado. Muling humarap si Mr. Santos sa kaibigan. Iyong ipagpaumanhin, sa araw ring ito tatanggalin ko sa trabaho ang dalawang iyan, sabi niya kay Dante. At kayong dalawa, pumunta kayo sa opisina at inyong kuhanin ang mga natitira nyo pang gamit doon, galit na pahayag muli ni Mr. Santos sa dalawa. Hindi alam ng dalawa ang kanilang gagawin dahil sila'y mawawalan ng trabaho. Humihingi ng patawad si Adele kay Dante sa kanyang inaste sa binata. Humihingi rin ito ng pangalawang pagkakataon. At pinapasa ang sisi sa nobyong si Vincent. Adele, ipagpaumanhin mo pero noon pa man ay binigyan na kita ng pangalawang pagkakataon. Noong mas pinili mo akong iwan. Salamat na lang at iniwan mo ako ng mga panahong yon, isa yon sa naging inspirasyon ko sa kung anumang kaginhawaan sa buhay ang meron ako ngayon. Yung pera na natanggap nyo siguro ang leksyon para sa inyong dalawa sa araw na ito. Pagpapaliwanag ni Dante kay Adele. Vincent, anong gagawin natin ngayon? Natatarantang tanong ni Adele. Huwag mo nga akong hawakan. Ngayon alam ko na ang pag-uugali mo. Ako pa ang ipagkakanulo mo. Maghiwalay na tayo. Pagtataboy ni Vincent kay Adele. Iniwan ni Vincent na umiiyak si Adele sa gilid ng kalsada, nanlulumo at nagsisisi siya sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Kasunod nito ang pag-alis na rin ni Dante, ang kanyang sekretaryo, si Arnold at Mr. Santos. Huwag na huwag mong mamaliitin ng isang tao na dumaan sa kahirapan, darating ang panahon na uunlad ito nang hindi mo inaasahan. Hindi mo dapat ipagmayabang o abusuhin kung anong kaginhawaan ang natatamasa mo ngayon, dahil hindi mo alam kung kailan ito mawawala sa'yo. So ano masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment na at sabihin ng iyong opinion. Huwag mo kalimutang mag-subscribe bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.